Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating patuloy na pakaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Nagkakagulo nga dito sa Estridge Hospital nang biglang pagdating dito ni Irene na isinugod nga sa mga taong nakakita di umano sa kanya sa May Creek. At dito nga narinig ni Doc Carlos Benitez kung sino ang babaeng ito. At na-curious nga ito dahil alam ni Carlos na doon niya nga itinapon itong si Irene sa may bandang creek ng ilog. At dito niya sinundan itong si Doc Lendon Javier upang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang hinala na ang babaeng ito ay si Irene. At nang makapasok na nga sila dito sa ICU ay laking gulat dito ni Carlos nang makita niya itong si Irene na hindi pala ito natuluyan at buhay pa nga ito. Sa kabilang banda, hindi naman naniniwala itong si Lynette sa mga sinasabi nga ng kanyang asawa dahil alam niya na nagsisinungaling na ito. At hindi siya naniniwala na si Irene daw ang nagtangkang mangloob sa kanilang tahanan. Lalo pa ngayon na makikilala na nga ni Lynette ang kaibigan dito ni Irene na kanyang best friend. At dito na rin kaya masasabi ni Joyce dito kay Lynette na niluloko siya dito ni Carlos. At nakapagtataka nga raw dahil may sumagot daw sa chat dito ni Joyce sa kanya na nagtatanong kung nasaan na nga ba itong si Irene dahil ilang araw na nga daw niya itong hindi makausap at matawagan. At ino-off nga dito ni Carlos Benitez itong telepono ni Irene nang sa ganon ay wala na ngang makatawag sa kanya. Kaya naman nang tawagan nga dito ni Lynette upang kausapin at tanungin kung may namamagitan nga ba sa kanila ni Carlos ay hindi na nga makontak itong cellphone ni Irene dahil nga itinago na ito ni Carlos Benitez. Samantala, dumating naman itong si RJ dito sa Apex Hospital at dito nga nalaman niya dito kay Annalyn ang tungkol dito sa ex nga ni Carlos at hindi na nga nila kilala masyado. Subalit narinig ni RJ ang pinag-usapan dito ni Harry at Annalyn na hinahanap niya nga raw itong si Irene dahil naka-schedule nga raw ito na magpa-photoshoot. At dito naman ay pinagtataka nga raw ni Harry nang sabihin niya dito kay Carlos na gusto niyang puntahan at kausapin itong si Irene. At ang sabi nga dito ni Carlos kay Harry na wag na daw siyang mangingialam at wag daw siyang subukan at wag daw makipagkita sa babaeng iyon. Kaya naman, yun ang labis na ikinagulat ni Harry na kung bakit galit na galit itong si Carlos sa akala niyang okay sila dahil matagal na nga silang wala na. Yun pala ay gustong mangyari ni Carlos na hindi malalaman ni Harry ang kanyang krimen na ginawa. Subalit ay nasa Estridge na nga itong si Irene. Doon nga dinala ito sa mga taong nakakita sa kanya. At ngayon may panibago na namang plano itong si Carlos dahil hindi pwedeng malaman daw ni Lynette ang ginawa niya dito kay Irene kapag nagising ito at nagkamalay. Kaya nang makahanap naman ng pagkakataon nitong si Carlos at naiwan nga itong si Irene, ay dito naman na isinasagawa niya ang kanyang plano. At kinakailangan na tuluyan niya nga itong si Irene upang hindi na nga ito makapagsalita tungkol sa kanilang ginawa at tungkol sa kanyang sekreto. Nakasal pa rin pala itong si Carlos dito kay Irene doon sa US. At asawa pa rin siya nito ni Irene dahil hindi pa nga na-divorce ang kanilang kasal. At yun nga ang gustong sabihin ni Irene kaya nagalit ng husto itong si Carlos kaya nakagawa siya ng hindi maganda dito sa dati niyang asawa sa takot na baka kamumuhian siya dito ni Lynette at itatakwil nito. At ngayon nga palapit na matutuklasan ni Lynette ang buong katotohanan tungkol sa lalaking kanyang pinakasal na hindi pala ito totoo. Yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso dahil mas titindi pa ang mga kaganapan na ating papanoorin. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli, bye-bye!